Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Tayo po ay magpapasimula na ng ating pananambahan ngayong gabi. Ating bubuksan ang ating mga Biblia na makikita po sa mga awit 37, isa hanggang 4. Na ganito po sinasabi. Huwag kang mamalisa dahil sa masama. Huwag mong kainggitan, hindi ko nilang gawa. Katulad ng damo, sila'y malalanta. Tulad ng halaman, matutuyo sila. Umasa ka sa Diyos, ang mabuti gawin, at mananahang kang ligtas sa lupain. Kay Yahweh mo hanapin ang kaligayahan, at ang pangarap mo ay iyong makakamtan. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na mamakapagharihan sa lahat, pinupuri ka namin, pinapasalamatan ngayong gabi. Salamat sa iyong presensya, sa iyong walang sawang pagsubaybay sa bawat isa sa amin. Pwede mong ihanda ang mga puso't pag-iisip sa pakikinig ng iyong mensahe sa araw na ito. Gabayan mo ang iyong magbibigay ng mensahe, Panginoon, na lukuban mo po siya. Espiritu Banal pang may panawa ang iyong mga gilagilalas na mga gawa at tangahangang mga pagpapala sa amin, Panginoon. Patuloy mo nun kaming samahan at ingatan sa mga pag-aawitan, sa mga pagkapatotoo. Panginoon, ang gabi nito ay para sa iyo. Ikaw lamang ang pupurihin, magpakailanman hanggang sa wakas. Maraming salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si Irish Joy Talampas, anak po nila Irene at Joey Talampas. Unang-una po sa lahat, ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon sa araw-araw po na pagbibigay ng buhay at kalakasan po sa amin. At patuloy po niyo kaming ginagabayan at pinoprotektahan lagi sa araw-araw. At thank you po dahil hindi na po ako lagi nagkakasakit sa aking nosebleed, ubo at sipon. At salamat din po sa Panginoon dahil binigyan niya po ako ng mga magulang na lagi po akong inaalagaan, pinapatnubayan at dinalayo po sa sakit at pinapatnubayan po na maging healthy po lagi. At thank you po sa Panginoon dahil ako po ay kasalukuyan na grade 5 sa Trinity Baptist Academy. Ako po ay 10 years old na. At lagi po ako binibigyan ng Panginoon ng wisdom and knowledge sa aking pag-aaral po lagi. Yan po. At ang aking Bible verse po ay 1 Thessalonians 5:16. Rejoice always. Yun lang po at maraming salamat po. Good evening po at to God be the glory. Lumakad sa liwanag ng pag-ibig, taglay ng tuwa sa puso't dibdib. Kay Jesus patulong hanggang masapit ang hahantungang langit. Hayot lakbayin ang matataas na sa lunahin. Tulong ni Jesus ay laging sa atin. Bagaman ang kutya ng sanlibutan nagkalat sa mga dadaanan, huwag nang matakot, tayo sasamahan ni Jesus na marangal. Hayot lakbayin ang matataas na sa lunahin. Tulong ni Jesus ay laging sa atin. Isa ng mga gawang kasalanan
Mapagpalang gabi po sa ating lahat. Tunay na nalulugod ang inyong abang lingkod na nandito na naman at hinayaan ng ating Panginoon na maghatid muli ako ng kanyang mga salita, aral at tuntunin na pag-aaralan natin ngayong gabing ito. Ito po ay matatagpuan natin sa 1 Corinthians chapter 1 verses 26 to 31. Ang sabi po dito, mga kapatid, alalahanin ninyo ang inyong katayuan nang kayo'y tawagin ng Diyos. Iilan lamang sa inyo ang sa paningin ng sanglibutan ay marunong, makapangyarihan at maharlika. Subalit pinili ng Diyos ang sa palagay ng sanlibutan ay kahangalan upang hiyain ang marurunong at ang mahihina sa turing ng sanlibutan upang hiyain ang malalakas. Pinili niya ang mga itinuturing na hamak, walang halaga at walang kabuluhan sa sanlibutan ito upang pawalang halaga ang mga itinuturing na dakila sa sanlibutan kaya't walang maaaring magmalaki sa harapan ng Diyos. Sa Kanya, nagmula ang ating pakikipag-isa kay Kristo Jesus na ginawang karunungan natin. Sa pamamagitan niya, tayo'y pinawalang sala ng Diyos, pagiging banal at iniligtas. Kaya nga tulad ng nasasabi sa kasulatan, ang Panginoon ang dapat ipagmalaki ng may ibig magmalaki. Para marahil ay magtataka kayo kasi ang paksang talata ng ating kapatid na Ed nung last Thursday ay sa unang sulat ni Apostol Pablo sa mga Korinto chapter 3. Ang ginawa ko po hindi ko po maubos maisip na malalampasan natin itong chapter na to, itong chapter 1, ang pagtawag ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kaya binalikan ko po ang mga talatang ito. Sabi nga po, simula pa ng lalangin ng Diyos ang tao, ay patuloy na ang kanyang pagtawag dito. Simula kay Adan at kay Eva, pagkatapos ng kanilang pagkakasala, ay tinawag rin niya si Noah upang iligtas siya at ang kanyang pamilya sa paggunaw ng mundo sa pamamagitan ng tubig. At patuloy na tinawag ng Diyos sina Abraham, Moises, Jacob, Isaac, at iba't ibang lalaki at babae na binigyan niya ng misyon na dapat nilang gawin para sa Panginoon. Hanggang sa dumating sa sanlibutan, si Jesucristo ay patuloy siya sa pagtawag sa mga tao. At nandyan ang 12 niyang alagad hanggang kay Pablo. Mga kapatid at mga magulang, hanggang ngayon po, sa panahon natin ngayon, ay patuloy pa rin ang Panginoon sa kanyang pagtawag sa mga tao at sa bawat isa sa atin upang maglingkod sa Kanya at ipahayag ang mabuting balita. Nung nakaraang linggo nga ay nasaksihan natin na napakaraming nagpabinyag sa ating iglesia. Kung hindi ko po mga 10 po sila. At nakikita po natin na nandun po rin ang patuloy na pag-a-appreciate natin sa mga manggagawa ng ating Panginoon. At nandun din sa ating sa pamamagitan ng evangelism team ay nakikita natin na patuloy ang pagtawag sa bawat isa sa atin. Hindi na po natin nakikita po natin na wala na pong age gap o age limit itong pagtawag ng Panginoon sa bawat isa. At ginagamit rin niya ang mga bata, ang mga kabataan, mga lalaki at babae at mga matatanda ng ating iglesia sa Tipas. At tunay na nagpapasalamat, ito ang dapat nating ipagpasalamat ng maraming sa ating Panginoon. God
calls people. Tinatawag ng Diyos ang bawat isa sa atin, unang-una para sa ating salvation o kaligtasan. Sabi nga po sa Matthew 11:28 to 30, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y pagpapahingahin ko. Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin. Ako'y maamo at mababang loob, at makasusumpong kayo ng kapahingahan para sa inyong kaluluwa. Sapagkat maginhawang dalin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Napakaganda po ng salita ng ating Panginoon. Napakaganda po ng kanyang pangako sa bawat isa sa atin. Lalong-lalo na po tungkol sa ating kaligtasan. Ano po yung pangalawang dahilan sa pagtawag sa bawat isa sa atin kung bakit siya tumatawag sa mga tao? Unang-una po sa kanilang service, sa kanilang paglilingkod. Sabi nga po sa Roma 1:1, mula kay Pablo na alipin ni Kristo Jesus, tinawag upang maging apostol at hinirang upang mangaral ng mabuting balita ng Diyos sa inyong lahat na minamahal ng Diyos. Nariyan sa Roma na tinawag upang maging mga banal. Sumainyo nawa ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos na ang ating Ama at sa Panginoong Hesukristo. Tinatawag ng Diyos ang mga tao para sa kanilang sariling kaligtasan. At pangalawa, sa paglilingkod ng bawat isa sa atin sa ating Panginoon. Ang susunod na katanungan po, sino-sino po ba itong kanyang tinatawag? Who does God call? Sabi nga po dito sa ating pinag-aaralang verses, God calls the foolish. Sabi nga po dito sa verse 27, subalit pinili ng Diyos ang sapalagay ng sanlibutan ay kahangalan upang hiyain ang marurunong, at ang mahihina sa turing ng sanlibutan upang hiyain ang malalakas. So yung una po, yung mga hangal sa palagay ng sanlibutan ay kahangalan upang hiyain ang marurunong. So, tingnan po natin yung mga halimbawa ng pagtawag ng ating Panginoon. He called foolish Zacchaeus. At alam naman natin si Zacchaeus, siya po ay isang tax collector, mayaman, at maraming kinikita dahil sa kanyang pangungulekta ng buwis. Bagamat siya ay isang maliit na tao, ay umakyat si Zacchaeus sa isang sycamore tree para makita ang pagdaan ng ating Panginoong Hesukristo. Nung makita ng ating Panginoon si Zacchaeus, agad siyang pinababa at sinabi sa kanya na sa kanyang bahay siya tutuloy. Kadalasan, ito po yung main goal ng mga tao tulad ni Zacchaeus. Ang main goal ay upang yumaman, magkamit ng maraming material things dito sa sanlibutan ito. At sabi nga po sa pagtuloy ng ating Panginoon sa tahanan ni Zacchaeus, ay pinangako agad ni Zacchaeus sa ating Panginoon, ibibigay ko ang kalahati ng aking ari-arian sa mahihirap at ibabalik ko maka-4 na beses ang mga nakuha ko doon sa aking mga naloko.
Sa magandang gabi po sa ating lahat. Sama-sama po tayong umawi at magpuri sa ating Panginoon. Tayo po lahat. I'm trading my sorrows. I'm trading my shame. I'm laying them down for the joy of the Lord. I'm trading my sickness. I'm trading my pain. I'm laying them down for the joy of the Lord. We say yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. I'm pressed but not crushed, persecuted, not abandoned, struck down but not destroyed. I'm blessed beyond His curse, but His promise will endure. His joy is gonna be my strength. Though the sorrow will last for the night, His joy comes with the morning. I'm trading my sorrows, I'm trading my shame. I'm laying them down for the joy of the Lord. I'm trading my sickness, I'm trading my pain. I'm laying them down for the joy of the Lord. We say yes, Lord. We say yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. We say yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. Ooh, la 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 la. La 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 la. La 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 la. Ooh, la 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 la. La 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 la. One more time, we say yes, Lord. We say yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. We say yes, yes, Lord, amen. We say yes, yes, Lord, amen. We say yes, yes, Lord, amen.
patuloy kaming sumasamba, Ama, at sa pagkakataong ito naman, igawad mo ang iyong makapangyarihang bendisyon. Ang biyaya ng ating Panginoon Kristo, ang pag-ibig ng Ama, ang pakikipisan ng banal na Espiritu, ang siya na mag-ingat at mag-ampon sa atin mula ngayon at magpakailan-kailanman. Amen.